Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng nakatune in sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Ito ang ating pang-araw-araw na devotion sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Aming Diyos sa masalangit, salamat po sa panibagong umaga na ipinagkaloob ninyo sa amin. Pangunahan po ninyo kami sa aming devotion sa araw na ito at hinihiling ko ang gabay ng banal na Espiritu upang maunawaan namin ang iyong kapahayagan. Thank you Lord, in Jesus' name, Amen. Basahin po natin ang Leviticus chapter 23 verses 33 to 38 na pinamagatang The Festival of Tabernacles or Kapistahan ng mga Tolda mula sa NIV version. Verse 33, The Lord said to Moses, 34. Say to the Israelites, on the 15th day of the 7th month, the Lord's Feast of Tabernacles begins, and it lasts for 7 days. 35. The first day is a sacred assembly. Do no regular work. 36. For 7 days, present offerings made to the Lord by fire. And on the 8th day, hold a sacred assembly and present an offering made to the Lord by fire. It is the closing assembly. Do no regular work. 37. These are the Lord's appointed feasts, which you are to proclaim as sacred assemblies for bringing offerings made to the Lord by fire. The burnt offerings, grain offerings, sacrifices, and drink offerings required for each day. 38. These offerings are in addition to those for the Lord's Sabbaths, and in addition to your gifts and whatever you have vowed, and all the freewill offerings you give to the Lord. Isa sa mga 7 selebrasyon na itinakda ng Diyos upang ipagdiwang ay ang kapistahan ng mga tolda or the Festival of Tabernacles. Sa paksa na ating binasa sa Leviticus 23 verses 33 to 38 ay muling binigyan ng instruksyon ng Diyos si Moses. Sinabi ng Diyos kung paano gagawin ang pagdiriwang ng kapistahan ng mga tolda. Ito ay sisimulan sa 15 araw ng 7 buwan, or the festivity will start on the 15th day of the 7th month. Ito ay gagawin sa loob ng 7 araw na punong-puno ng kasayahan at pagsamba sa dakilang Diyos. Sa unang araw ay magkakaroon ng banal na pagtitipon at walang sino man na magtatrabaho. Sa bawat araw, sa loob ng 7 araw, ay magdadala sila ng mga handog na pinaraan sa apoy. Sa 8 araw, nagtatapos ang selebrasyon. Dala-dala nila ang mga handog na susunugin, handog na harina, ng hain at mga handog na inumin. Ito ang kapistahang itinakda ng Panginoong Diyos na nais niyang maisagawa sa bawat taon. Banal ang pagtitipong ito kung saan malaya ang mga tao na lumapit sa Diyos. Ang mga handog ay sumisimbolo sa kabayaran ng mga pagkakasalang nagawa at pagpapakita ng kanilang matapat na pananalig sa Diyos. Ang selebrasyon ay karagdagan lamang sa pangkaraniwang ginagawa na nakatakda sa araw ng pamamahinga or Lord's regular Sabbath days. Gayon naman, sa mga handog na binibigay ng personal, mga pinangakong pagkakaloob bukod sa kusang loob na pagbibigay. Sa Sekaraya chapter 14 verse 16, sinasabi rito ang kaganapan ng selebrasyong ito. Kapag nalupig na ang mga kaaway, lahat ng nakaligtas sa labanan at sa salot ay pupunta sa Jerusalem taon-taon upang sumamba kay Yahweh.
na makapangyarihan sa lahat, ang dakilang hari at makikisama sa pagdiriwang ng pista ng mga tolda. Ang taon ng selebrasyon at banal na pagpupulong ay patuloy pa rin na nasasaksihan sa kasalukuyang panahon. Dito nagtitipon ang bawat mananampalataya upang lumapit at sumamba sa ating Diyos. Ito ang tinatawag nating anniversary kung saan nagtitipon-tipon ng mga miyembro upang ipagdiwang ang katapatan, kabutihan at kadakilaan ng ating Diyos. Bukod din ang araw ng linggo at iba pang mga araw ng pagsamba bilang pagpapakita ng pagmamahal at pagluwalhati sa kanyang dakilang pangalan. Sa ating konklusyon sa Revelation chapter 21 verse 3 to 4, ang Feast of Tabernacles or Sukkot ay nagbibigay diin patungkol sa heaven. Ito ay festival of rejoicing, fellowshipping, and spending time in the presence of the Lord. Tayo po ay manalangin. Purihin ka o Diyos sa iyong mga salita na nagpapaalaala sa amin ng kahalagahan ng pagdalo sa mga taunang selebrasyon. Pagbuklorin mo kami sa iisang espiritu at pag-ibig upang maihayag namin ng lubos na kagalakan sa pagpupuri, pag-aawitan at pasasalamat sa iyong pagmamahal na walang hanggan. Salamat po, ito ang aming samot panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Patuloy nating pagnilay-nilayan ang kanyang mga salita upang mapalakas at lumalim pa tayo sa ating pananampalataya. Muli ninyo kaming samahan bukas sa iganap na 5:30 ng umaga at patuloy na i-share ito sa iba. Ang inyo pong lingkod, Elder Mila Rosales mula sa CRC Makati. Uli bumabati ng magandang umaga and God bless us all.